Hindi ho ba nangyari yung sinasabing the Senate is under attack noong pong Mayo 13, Miyerkules po ng gabi? May timeline po dito ang PMP at yung sinasabi po na CCTV po dito, may timestamp daw ho ito at hindi mo maaaring putulan kasi isa lang naman supposed to be ang kopya niyan, di ho ba, no? Hindi ka pa pwede mag-splice kung saka, kumbaga. Anyway, nangyari po ito May 13. May 13 po, araw ng Miyerkules, gabi. Kinabukasan po, May 14, araw po ng Thursday, mga kapatid. If you recall, hindi ho ba pagkatapos nung pangyayaring ito, ano ho ba ang ating mga nalaman o napanood o kaya po'y pagpapaliwanag? Medyo kasi ano pa no? Hindi pa klaro yung mga ilang impormasyon. Pero meron pong agad na, di ba, press con si Ginoong Cayetano, naalala mo? Si Alan Peter Cayetano. Si Senate President. Ito ba yung araw, May 14, na siya ay humampas? Yes, yun. A day after. Day after. Press con yun. Nung may nagtanong, kung may question na para bagang stage ito, parang ganun po. Nagalit siya. Bang! Bang! Diba? 2 beses. Hindi ka pwede magtanong ng ganyan. Parang ganun. Anyway, so yan po ay May 14, araw ng Huwebes. Dumaan po yung May 15, Biyernes, May 16, Linggo, and then, mga kapatid, tama ba, no? 13 Miyerkules, 14 Huwebes, Biyernes 15, then 16, then 17, bumalik sila ng May 18, Lunes. araw po ng Lunes. Yan. Nung sila po'y bumalik sa sesyon, ikaw na mamamayan, ikaw nakaambag para po sa mga institusyon na ito. Umaasa ka ba na may tatayo doon at magsasalita? Kasi ako, for one, ito sinabi ko kay Chacha, parang wala. Wala ni isang tumayo at nagsalita tungkol sa ano ba nangyari nung Miyerkules ng gabi. Pero si Ginoong Cayetano nag-press con ulit. Di ba nag-press con siya ulit? At may mga sinasabi siya na muli po pagsisi doon sa NBI. No? At apparently, mga kapatid, yung kanya pong, anyway, yung pagkatapos po noong Lunes, May 19, wala pa rin po tumayo. Wala. Ni isa walang tumayo. Kayo ho ba'y umaasa din? Ang media, I'm sure, na naandoon po sa coverage at naandoon po nagko-cover pa rin sa Senado ay umaasa din. May mga side interviews. Well, particular po na di ba, maliban sa interview, meron pa siyang, nung over the weekend, meron pa siyang Facebook Live or something, si Ginoong Cayetano. So mga kapatid, May 19 kahapon, Miyerkules, kami po dito ng aming staff, sabi ko, tawagan na nga natin, abisuhan na nga natin, nung the day before pa, si Senator Erwin Tulfo. Kasi over the weekend, may pahayag siya sa media, natatayo siya Lunes para magtanong at humingi ng kaliwanagan sa nangyari noong May 13. Pero Lunes, hindi siya tumayo. Martes, hindi siya tumayo. Kaya kahapon po, at kami nagagala kasi nag-cancel na siya. Nag-cancel na siya. Pero sabi ko nga kay ang amin pong isa sa mga masisipag na researcher, si Dimple Carpenter, ang sabi ni Dimple, sir, rain check daw po. Sabi ko, naiintindihan natin. At kahapon po, sabi ko nga, naunawaan po namin, pero may mga katanungan kami sa kanya. Sana nga po pwede, pero gladly pumayag siya. Kahapon po yun, ha? At kami po nagtanong sa kanya na, sir, nagsabi po kayo over the weekend na tatayo kayo, kinalunisan, ba't ano ho nangyari? Ako ginagalang ko, sabi ko nga sa mga batang ito, malamang dyan sila nag-usap.
Kasi nga, ang sama na ng image ng Senado. Kung pagbalik ng Lunes, bakbakan sila kaagad dyan. Di ba? Away sila kaagad dyan. Kasi nga, mayroong mga, alam nyo na, may mga, nagsabi nga yung isa na, hindi naman under attack Sabi ni Senator Lacson sa amin, di ba? May nagsabi na po, si Senator Raffy, sinabi din, palagay ko hindi under, etc. etc. So siguro, Lunes, sila nag-usap na, huwag natin pag-usapan to kasi malamang, baka na naman magkaroon ng mainit na pagtatalo at malagay sa masamang imahe ang Senado. Naunawaan natin pero dumating na yung Martes Hindi ba? And then kahapon nga po, at salamat nga po kay Senator Erwin dahil nga sa pumayag sa interview at tinanong natin siya. At siya din, humihingi din daw po ng kapaliwanagan. So kahapon po naman, nabangan ko rin, tumayo siya. And then tumayo siya at si Senator Risa Ontiveros. Ang konteksto po ng pagsasabi ko na parang wala namang nangyari, ayun nga ang iniisip natin. Kasi nga, nagsesyon na naman sila na hindi na pag-uusapan yung napakalaking event involving the Senate. Hindi ka ba magtataka nun? Anong isipin mo parang move on lang sila gaya ng sinasabi po nitong si Aplaska nung panayam namin nung Friday. Nung hiningian ko siya ng message sa pandulo, anong sabi niya? Sa Lunes po, impeachment, ganito, bla bla bla. Move on na po tayo and let's forget about what happened. Yun ang sabi niya sa aming panayam. So sabi ko, parang walang nangyari. Yun ang konteksto na pinanggagalingan ko. Ikaw, ganun ba rin ang konteksto mo? Na para bagang, hello, parang immaterial. Oo, parang binalikan ko walang din kabuluhan at kahalagahan. At maaaring sabihin, hindi, nag-iimbestiga na naman ang PMP o kaya nag-iimbestiga ang DOJ. Nag-press con nga Di ba sa Malacanang sila? Ang atin inaasahan kahapon na umaga may reaksyon kaagad si Ginoong Cayetano dun sa press con, right? Pero wala. Kasi nga sa press con, ikaw na tumatangkilik sa impormasyon at mismong investigasyon, timeline, CCTV footage, timestamp, etc. Meron ka ng ideya, ano ba talaga nangyari? Na wala namang kalaban Pinagbababaril yung lugar na iyon. So meron ka ng ideya, more or less, di po ba? Kaya kahapon po, Miyerkules, yun nga. And in fairness po naman, mga kapatid, yung tanong ni Senator Risa, palagay ko po tanong din naman natin at agam-agam natin na para bagang walang nangyari. Yun ang konteksto. Pero, dapat din natin maintindihan yung pong pinanggagalingan ni Senator Pia Cayetano na yung kanyang trauma nung sunod-sunod na putukan at amoy ng pulbura. Di po ba? Yung trauma, naunawaan natin yun. At wag ho natin pong ipagkait sa kanya yon, yung emosyon na iyon, yung pangamba na iyon. Reaksyon po yan ng mga pangkaraniwang mga mamamayan, lalo na yung hindi kasanay sa ganung mga sitwasyon. Pero, mawalang galang lang. With all due respect, Ma'am Senator Pia, Miyerkules po nangyari yon. Dumaan yung Huwebes, dumaan ang Biyernes, Sabado, Linggo. Bakit po nung Lunes, kung kayo po talaga'y nabagabag, kayo po talaga ay nangamba, kung kayo po talaga sa tingin po ninyo ay dapat malaman kung ano ba talaga nangyari, meron bang dapat managot sa trauma na ibinigay nyo sa amin at sa aming mga staff sa Senado, bakit kayo mismo hindi tumayo? Bakit ikaw mismo, madam, hindi ka tumayo nung Lunes para ibulalas yung damdamin mo na ikay halos magpaalam na sa iyong mga anak? Hindi po ba? Kami po lamang nagtatanong with all due respect. Dumaan po yung Lunes, hindi rin po kayo tumayo.
Dumaan din po yung Martes, hindi rin po kayo tumayo para magtanong, Mr. Senate President, my brother, ano ang nangyayari sa Senado? Ano ba talaga ang nangyari noong Miyerkules? Kasi hindi ko alam. Maaring ganun po, di po ba? Pero hindi rin po kayo tumayo na para bagang walang nangyari. Yun po yung konteksto na sinasabi ng iba, including me, with all due respect, including Chacha at mga kasamahan namin dito, na para bagang parang wala lang. So kahapon nga po, yun na ang nangyari. Maari pong iba ang konteksto ng isa, iba ang konteksto ng isa, pero kami po, mga kapatid, ay nagtatanong. So, kailan kayo magkakaroon dito ng diskusyon? Kasi kapag investigasyon, wag na ho tayong umasa na walang kampihan dito. Ngayon pa lang. Pero yung diskusyon para magkaalaman tayo, di po ba? Sino ba responsable dito? Ba't ang lakas ng loob ng Aplaska? Bakit? Di ba? Opo. Bakit ang lakas ng loob niya? So Monday daw po pag-uusapan ito. Nakita ho ninyo? Ilang araw yan. Magmula nung mangyari ito. Monday pa pag-uusapan. Hindi pa sigurado. Ito ba'y Committee of the Whole? Ano bang committee ito? Pero Monday pa ho sila magdidiskusyon. So ilang araw na po ang dumaan. Pero kami ay nagtatanong, di ba? Hindi ba ito alam ng mismong Senate President? Kasi siya mismo nagsabi that the Senate is under attack. 8 o'clock yung timestamp nung kanya pong Facebook Live. 7:47. So that time po, wala pang report sa kanya ang OSAA. Hindi pa niya alam. And then 9 o'clock pasado, ito ho, ready ka, big boy? Ito yung sinasabi ni Senator Amy Marcos. 9:00 pasado. Sige, kung di kayo ready, okay lang. Ready kayo? Pakinggan lang po natin. 9 o'clock pasado, 9:37 p.m. Nag-Facebook Live din ba ito? Yes, Facebook Opo, si Live. Senator Amy Marcos, noong pong Mayo 13. Panoorin po, pakinggan po natin ito. Andito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, deny to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, Dedma rin. Lahat sila walang alam pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito, pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Yun hubang ganung pahayag ay paano po natin tatanggapin bilang mga mamamayan na may ganung daw utos, no? 9:37 po ito ng gabi noong pong Mayo 13. So nung panahong yun, hindi pa nila talaga alam ang sitwasyon in the Senate. Yung mismong sinasabi na totally in charge, dapat, no, is the Senate President. Sa kanya po yun. OSAA po ang kanila pong tagapangasiwa. Pero yung mismong responsibility nakaatang sa balikat ng Senate President. At that time po, ang kanila daw pong pinuntahan talaga ay si Senator Bato, if he's okay. Wala po silang, sinabi na pinuntahan yung iba na baka na-trauma din po, etc. Hindi po ba? So, mag-isip-isip po tayo sa mga napapanood at napapakinggan
at nangyayari ngayon dito po sa ating Senado. Kaya meron din pong mga nagtatanong. Dito po sa ating ngayon ay nasasaksihan. Humihingi tayo ng pangunawa, ano? May mga kaibigan nga po tayo dyan sa parehong kapulungan ng Kongreso. Maayos naman, mabuti naman. Pero meron na pong kaisipan na sulit ba itong ating ginagasta para patakbuhin itong mga kapulungan na ito? Ang budget po ng Philippine Senate ngayong taon ay 8.57 billion pesos. That is for 24 members. Ito po mga kapatid, sorry po, ay kasama na ang sweldo at ilang pahong mga gastusin para po sa kanya-kanyang opisina. And that, if I may just say, hindi kasama dito yung mga sinasabing for future plans. Alam niyo na po ibig ko sabihin. With all due respect, hindi naman daw po ang lahat ay may future plan. Pero that's 8.57 billion is 23.47 million pesos a day na gastos. Hindi natin minamaliit ang sipag at kakayahan ng maraming kawani sa Senado. Marami po dyan regular na sino man po ang maging senador, nandyan na po sila. Yun po ay binibigyan natin ng pagkilala. Mga manggagawa po yan. Pero ito nga po di ba? We spend 23.47 million pesos a day para patakbuhin ang 24 offices ng mga senador. Ang Kamara de Representante, ang kanila pong budget this year is 27.7 billion pesos a day. I'm sorry, 27.7 billion pesos a day. Yan po'y katumbas ng halos 73 or 75 million pesos a day. 75.890 million pesos a day. Sa budget na 27.7 billion ngayong taon. But we are talking about 318 members here. Not to defend the House. Kasi ang senador po 24 lang Ang Kongreso 318 members. So, yung budget ng Senado na 24, tatlong beses para patakbuhin ang opisina ng 318 miyembro. Sa both houses po, yun ang ating pong singil Diba? You spend 8.57 billion for the Senate, 27.7 billion sa Kamara de Representante. Sulit ba ang pinagpapaguran natin para po patakbuhin tong mga opisinang ito? Kaya ngayon siguro hindi naman ikatatampo ng mga miyembro nito kung magtanong tayo, di po ba? Sulit ba ang pinaghihirapan ng mga manggagawa araw-araw na gumigising kahit na masama ang pakiramdam para lang magtrabaho? Sulit ba ang lahat ng paghihirap ng mga Pilipino para kayo magkaroon ng komportableng buhay? Kulang pa ba ang pera na nakalaan para sa inyo? Hindi pa ba sapat ang inyong mga benepisyo? Hindi pa ba sapat ang inyong pong mga buhay ngayon? Kulang pa ba ito para kami makakuha ng katumbas na serbisyo at katapatan? Mawalang galang lang po Masakit pakinggan, di po ba? Pero totoo. Kaya ngayon may kaisipan na Di ba panahon na para ang mga Pilipino magkaisa din at humingi tayo ng pananagutan at magkwentada tayo dito? O kaya panahon na talaga para baguhin na po natin ang sistema ng ating legislatura? Sa halip na dumami sila ng dumami, pwede pakaunti na po lang natin ito. Pag-isahin natin sila pero hindi na po kayo aabot pa sa 300. Kasi habang dumadami kayo, habang lumalaki ang gastos na binibigay sa inyo ng taong bayan, hindi namin nararamdaman ang serbisyo
Sa napanood na lang namin kahapon, sa napanood namin sa mga nagdaan, parang hindi sulit. Sa mga nakikinig ngayon na miyembro ng Senado, pag-isipan nyo. Sa mga miyembro ng Kongreso, pag-isipan nyo. Lalo na sa ating mga kababayan na araw-araw nagtitiis. Wala kang pambayad ng tuition, ngayong tuition fee na obligasyon mo sa iyong mga nag-aaral na anak. Ni wala kang ang pambili ng gamot eh. Ni wala kang ang panggasolina. Ni wala kang ang pambigas. Pero eto sila, ganun sila. At madalas, sila pamayabang. Think about it. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.